Magandang umaga, purihin ng Diyos at kaluwalhatian para sa Panginoon sa umagang ito. At tayo ay patuloy na magbigay ng karangalan sa ating Diyos. No? Salamat sa bawat isa, sa kapatid natin, lagi nating nakakasama. At naway gabayan tayo ng Panginoon. At lagi ang pangunahin sa bawat isa ay ang magbigay o mabigyan natin ng karangalan ng ating Diyos. Kasi sa ating pag-aaral, una, isa ito sa parte na sangkap na sinasabi ng Panginoon sa sulat ni Apostol Pablo na kapag haharap kayo sa Diyos, diba, ang iyong katawan ay isang haing buhay na sa ninyong katapatang pagsamba. Sabi roon sa 12:1 ng Roma. Tinuturo doon na kapag sasamba ka o haharap ka sa Diyos, yung kasangkap mo ng katawan ay ihahain mong buhay. Kasi yun yung magpapatunay na ang iyong pagsamba ay tapat sa Diyos. Sabi yun sa 12:1 ng Roma. So isa rin sa sangkap na yun, yung dila. Yung dila, ginagamit yan doon sa pananalita o pagsasalita. No? Kaya ang sabi rito, sa aklat ng Mateo, dito po sa 5, dumiretso na ako kasi kakapusin tayo ng oras. No? Sa 5:37, ganito yung pagkakasabi sa aklat ng Mateo, dadapot ang magiging pananalita ninyo, oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito, buwat sa masama. Tinuturuan ka, kaya mismo ang Panginoon nagsalita nito eh. Sabi niyang ganon, ang iyong pananalita magiging oo lang, oo. Hindi, hindi. Sabing ganon. Dahil kapag lumagpas ka ron, buwat na sa masama yun. Anong ibig sabihin nun? Ano yung diwa ng salitang yun? Ang ibig sabihin ng sinasabi ng ating Panginoon, na maging oo o hindi, maging tapat ka sa sinasabi mo. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag umuo ka, dapat totoo yun. Kapag huminti ka, dapat totoo yun. Yun yung sinasabi rito na ang iyong pananalita, maging oo, oo, hindi, hindi. Maging tapat ka sa iyong sinasabi. Maging tapat ka sa iyong kapwa. O, ano yung sinabi mo, yun yung dapat gagawin. Yun po yung tinuturo. Yung sinasabi sa atin na kamatayan at buhay nasa kapangyarihan nila. Lalabas yung bunga sa isang tao na yun kung ano yung nandoon sa kanyang puso. Yun yung lalabas nun. Kung yung bunga nun, makikita nun. Kung ang pananalita mo, lagi kang negatibo sa iyong mga sinasabi, hindi mo makukuha yung positibo ron. Ang bunga nun, negatibo rin. Kaya, tinuturuan tayo na sa isang sangkap ng ating katawan, yung dila o pagsasalita mo ay dapat iba sa naririnig mo sa labas. Kasi yung nasa labas, kapag lumalakad ng wala doon sa daan ng kaunawaan, nasan siya? Sa ating pag-aaral. Diba? Lalabas na wala ka rin sa kaunawaan kung nakikisabay ka ng mga salita na hindi mabuti, walang biyaya. Kaya nga, ang tinuturuan ka bilang isang Kristiyano na ang iyong pananalita ay magkalasang asin. Ibig sabihin, may biyaya yung nilalabas ng iyong mga salita. Kaya sa karamihan ngayon, bata pa lang, andun na yung karumihan ng pagsasalita eh. Bata pa lang. 5 years old, 3 years old, ay iba na yung nasalitang mapapainggan mo. Dahil yun yung nakikita rin nila. Yun din yung naririnig nila. Iba na ang panahon ngayon. Habang nag-iiba yung panahon, ikaw rin bilang Kristiyano, nag-iiba ka rin. Bakit ko sinasabi nag-iiba ka rin? Ibig sabihin, yung bunga na inaasahan ng Panginoon sa'yo, nagkakaroon ng pagmamatured ba? No? Hindi yung naka-steady ka lang doon sa isang kalagayan na hindi nagbubunga yung spiritual na buhay. No? Kasi tinuturo dito, sabi nga, sa ating binasa kanina ng ating kapatid, sabing ganun. Basahin natin, muli, Santiago 3:2. Maganda yun eh, yung salitang to, kung uunawain lang talaga, yung salitang ito. Sabi rito sa 3:2, sapagkat sa maraming bagay tayong lahat ay nangatitisod
kung ang sino may hindi natitisod sa salita. Kung yung mga salita, sabing gano'n, hindi ka natitisod. Kasi pag sinabi kasi nga natitisod, no, sa King James Version, offend. Sa ibang salin, stumble. Tapos sa Grego, pitayo ang tawag yan. Ibig sabihin, madapa. No? Ganun ang ibig sabihin ng salitang pagkakatisod o natitisod, sabi rito. Sabi rito, sino man hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal. Ano ibig sabihin nun? Pag sinasabi kasi na hindi ka naapektuhan ng mga pahayag o mga salita, hindi ka naapektuhan nun, tinuturing kang sakdal, tapos sabi rito, may kaya ka ring magpigil ng buo mong katawan. Ang ibig sabihin doon, mga kapatid, umaabot ka na sa pagiging matured. Umaabot ka na sa pagiging tunay na Kristiyano. Kapag natatanggap mo na yung salita na hindi ka naaapektuhan, nawawala yung pagkakatisod sa iyong sarili. Yung sinasabing sakdal. No? Kapag ka ganun yung sitwasyon, mapipigil mo na yung iba mo pang kahinaan. Yun ang ibig sabihin nun. Yung sinasabi rito na may kaya ka rin magpigil ng buo mong katawan. Pag napipigil mo na hindi, nagiging sakdal ka na ron. Hindi ka naapekto, hindi ka na-open kung ano man sabihin nila. Nagiging sakdal ka doon. Ibig sabihin nun, mapipigil mo rin. Sabing ganun, ang buo mong katawan. Ibig sabihin, yung sangkap ng iyong katawan, yung iba mo pang kahinaan, kaya-kaya mo nang dalhin. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kung nakakaya mong disiplinahin ang iyong dila o ang iyong pananalita, madidisiplina mo yung buo mong pagkatao sa iba pang kahinaan. Yun po ang ibig sabihin. Kaya tayong nag-aaral eh. Dahil ang hinahanap ng Diyos para sa kaligtasan, yung sarili mo maiharap mo sa Diyos. Tamuhin mo man yung karunungan. Malaman mo naman buong Apokalipsis, buong Lumang Tipan, malaman mo yan. Kung yung pagkatao mo, hindi mo napipigil sa mabuting bagay, wa-epek yun. Walang kwenta. Bakit? Kasi, ang hanapin ng Diyos, yung sarili mo sa harapan niya na maging matuwid. Sa harapan niya. Yun ang kaligtasan. No? Kasi dalawang uri yan eh. May pananalita ganito. Sabi sa aklat ng Malakias. Tingnan niyo yung pananalita niya. Yung isang pangkat ng mga salita. Sabi rito. Sa 13, sa 13, ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin. Kasi pinapakinggan ng salita ng Panginoon yun eh. Yung mga salita, na kahit wala tayo sa palambahan, sa ibang lugar tayo, mapapakinggan ng Panginoon yun. Yung ating sinasabi. Ang sabi rito, ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin. Sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nagsasalita laban sa iyo? Sabi ng ganon. Inyong sinabi, walang kabuluhan ng maglingkod sa Diyos. Anong pakikinabangin nito na ating iniingatan ng kanyang bilin at tayo'y nagsisilakad na may pananangi sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Bakit tayo lalakad pa na meron tayong pagtitiis sa Diyos? Na tayo'y naghihirap. Anong kabuluhan na maglingkod? Na naglilingkod ka, naghihirap ka, nagtatangis ka. Sabing gano'n. Ibig sabihin, naghihirap. Anong kabuluhan ng paglilingkod na yon? Eh, narinig ng Panginoon yun. Sabing gano'n dito. At ngayon, sabing gano'n, ating tinatawag ang palalo na mapalad. Bakit? Silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangatayo. Kanilang tinutukso ang Diyos at tumatakas. Ibig sabihin, yung mga palalo, yung pagmataas, yung mga taong masama, sila pa yung tumatayo. Sila pa yung gumiginhawa. Sila pa yung nabibigyan ng karangalan sa buhay na ito. Samantalang sinasabi ng mga itong isang pangkat ng nagsasalita na to, tayo tumatangis, naglilingkod tayo sa Diyos. Tayo, naghihirap naman tayo. Ano kabuluhan ng paglilingkod na ito? Di ba yun ang sabi? Yung narinig ng Panginoon yun eh. Yun yung usap-usapan nila. Pero merong isang pangkat naman, ganito naman yung pag-uusap. Sabi sa 16, na magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon. Sabing ganon, ay nangag-usapan. Okay, tamo? Yung isang pangkat, nagsasalita sila labo sa Diyos. Dinadaing nila yung kanilang paghihirap na dinaranas. Pero itong isang pangkat, bagamat naghihirap, sabing ganon, nangatatakot sa Panginoon, nag-usapan sila, pinakinggan sila ng Panginoon. Sabing ganon,
At isang aklat na alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon. Yung mga tao, yung isang pangkat na nagpulong din, nanalangin sa Panginoon, pinakinggan yun ng Panginoon. Ano, bakit? Natatakot sila sa Panginoon. Dininig sila ng Panginoon. Yung kailang paghihirap, dinadaing nila sa Panginoon. Pinakinggan sila ng Panginoon. No? At sinulat yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Tapos ito ang sabi ng Panginoon. Sa 17, at sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Ngayon ang tanong, sang sangkap tayo nandoon sa dalawang yun? Di ba? Doon sa dalawang yun, tayo ba kapag tayo ay meron suliranin, tumatakbo tayo sa Panginoon para dumaing sa Panginoon? Para sabihin sa Panginoon na tulungan tayo ng Panginoon sa mga paghihirap na ito, sa mga karamdamang ito. O na doon tayo na kung kailan ako naglilingkod bakit ganito nangyayari sa akin? Kung kailan ako naglilingkod, ako naghihirap ng ganito. Saan tayo doon? Hindi ba ganon? Akala kasi lang natin, kapag tayo nagsasalita sa palambahan, doon tayo pinakikinggan. Kahit nasaan ka, naarinig ka ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, may gabay ang Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga mapapatunayan mo, tunay, ang iyong pagsunod sa Diyos, tunay ang pakikipagkasundo mo sa Diyos, tunay ang pagsabong mo sa Diyos. 1:26 ng Santiago. Basahin natin. Kaya't kung sino man ang nag-iisip na sarilyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, no? Kundi dinadaya ang kanyang sarili, ang relihiyon ng taong to, walang kabuluhan. Kita nyo? Sa pagkakasabi ron, ang sino man nag-iisip, maraming ganito ako'y nagsasa Diyos. Ako'y nasa Diyos. Pero pinapakita ng banal na kasulatan, kung iniisip mong ikaw nga ay nasa Diyos, at ikaw, aribasado ang relihiyoso, pero hindi mo naman pinipigil ang iyong dila, dinadaya mo ang sarili mo, ang relihiyon mo, o ang sinasabi mong ikaw ay nasa Diyos. Sabi rito, walang kabuluhan. Sabi ganon. So, ipinapakita talaga, kinakailangan mapatunayan sa bawat sinasabi, sa bawat sinasalita na ikaw ay nasa Diyos. 13:15 ng Hebreo, ganito ang pagkakasabi. Sa pamamagitan nga niya, maghahandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatutbagay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Yan yung bunga ng tunay na Kristiyano. Nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang pangalan. Hindi ipinahayag yung ibang tao. No? Hindi yun. Ang ipinapahayag ang pangalan ng Diyos at nagpupuri sa Diyos. Yun po yung pagkakasabi. Basahin po natin sa 35:28 ng awit, ganito ang pagkakasabi. Sa 35:28, ang ganito ang pagkakasabi po ng kanyang salita. At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran at ng papuri sa iyo buong araw. Kita niyo yun? Walang araw na hindi na tinanggi, o walang araw na hindi siya magpupuri sa Diyos. Ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran. Ganun po lumalabas yung labi ng isang tunay na nagsasadyos o may relihiyon. Ibig sabihin mayroon silang kaugnayan sa Diyos. Kasi kapag makikita mo yung puso ng tao sa pagsasalita, mga kapatid, makikita mo yan. Kaya niyang pinaiingatan. Kaya ang sabi ron sa ating kanina, maging oo, ang hindi ay hindi. Maging tapat ka sa iyong sinasabi. Mas lalo na sa harapan ng Diyos. Mas lalo na.
Hindi batayan ang lagi tayong nakapagsasalita. Ang batayan, yung sinasalita mo, nakikita sa buhay at pagkatao natin. Hindi tinitignan ng Diyos yung dami ng isang kapisanan. Kahit milyon pa kayo dyan. Sabi ng Panginoon, 2 o 3, yung nagtitipon sa aking harapan. Basta tapat sa Diyos, nandun siya. Ang batayan ng Diyos, yung katapatan ng puso ng tao. 2 man yan o 3. Papahalagahan yan ng Diyos. Kaya nga tayo pinahalagahan ng Panginoon kahit tayo maliit. Dahil gusto natin maging tapat doon sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Maging tapat doon sa layunin ng Diyos na ang tao ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Yun lang yung focus natin. Yung tao magkaroon ng kaligtasan. Na ipapangaral na ng mga tunay naglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang ating iglesia, bagamat munti, maliit siya. Maliit lang. Sinusundan natin kung ano yung aral ng mga tunay na naglingkod sa Panginoon. Ng mga apostol. Yung mga sinagsakripisyo ng buhay, naputulan ng ulo. Yung iba. No? Sila yung ating sinusundan. Hindi tayo nagtayo ng sarili nating iglesia. Sinusundan lang natin yung nakatayo na. Yung mga apostol. At yung mga apostol, ang bilin ng Panginoon sa kanila, ibahagi ninyo ang salita, ipangaral ninyo ang salita, tinanggap ninyo na walang bayad, ipamahagi nyo walang bayad. Ganyan yung prinsipyo yung mga nangangaral sa Panginoon. Kailangan mo magsakripisyo. Maghahanap buhay ka para huwag kang maging pasanin kanino man sa inyo. Ang sabi sa aklat ng Tesalonica. Ang sabi sa Tesalonica sa pananalita ng ating Apostol Pablo, kayo rin ang nakakaalam kung paano nyo dapat kami tularan. Sabi ng Apostol Pablo, hindi kami naging pasaning kanino man sa inyo. Kaya ang mga ngaral, nagsasakripisyo yan. Hindi yan pakuya-kuya-kuy lang. Dating lang ng dating yung pera. No? Kaya may kotse, may bodyguard, may sariling bahay, may barko pa. Ngayon, 10 million yung patong. No? Ano? May mga ganyan eh. Pero tayo mga kapatid, no? Kahit tayo nabubuhay lang sa ating pawis, yung pawis lamang yun, nakikita ng Panginoon at inihahanda sa buhay na wala hanggan. Mga kapatid, diyan tayo nagsisikap. Kaya, huwag nating bigyang walang kabuluhan yan. Sa hundri sandaling mga problema, iiwanan mo ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na ang mga nagsisiurong sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi kinalulugdan ng Diyos at ibinibilang ng Diyos na sa kapisanan ng patay? Di ba yun yung ating aralin? Ang mga taong gumagala sa labas, sa daan ng kaunawaan. Nandun ka sa daan ng kaunawaan. Lalabas ka dun sa daan ng kaunawaan. Ang sabi ng bayan na kasulatan, nagpapahinga ka sa kapisanan ng patay. Dahil merong kapisanan ng patay. Yung mga anak ng pagsuway, sabi sa Kolosas, dito po sa 3:5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masamang nasa, kasakiman, na siyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na dahil sa mga bagay na iyan. Yung mga nabanggit natin na yon, sa mga bagay na yan, sabing ganon, dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Yung mga anak ng pagsuway, sila rin yung lumalabas doon sa daan ng kaunawaan. At kapag lumabas ka sa daan ng kaunawaan, nandun ka magpapahinga sa kapisanan ng patay. Maituturing na kapisanan ng patay yun. Yung mga nangangaral, ayon sa kanilang mga sariling pita, nasa kapisanan ng patay yun. Yung mga bulaang propeta, nasa kapisanan ng patay yun. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ibubulid sila sa dagat-dagatang apoy, kasama ang dyablo. Ang sabing gano'n, bakit? Dahil sila ay nasa kapisanan ng patay. Ang sabi sa 49 ng awit, ganito ang pagkakasabi. Ating basahin. Sa 49:14, sila ay nangatakda sa Sheol. Nandun sila sa libingan na parang kawan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila.
Kita nyo? Ay nagpapahinga ka sa kapisanan ng patay eh. Dahil ang pastor mo dun, yung kamatayan. Di ba? Sabi rito, sila ay nakatakda sa Sheol na pawarang kawan, kamatayan ay magiging pastor nila. Sa kapisanan ng patay, ang pastor nila doon kamatayan. Eh sino ba yung kamatayan na pastor na yon? Sino ba yon? Basahin natin sa 2:14 ng Hebreo kung sino ito. Hebreo 2:14, ganito yung pagkakasabi. Dahil sa mga anak na may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan. Sino yun? Sa makatuwid bagay, o sa makatuwid, ay ang Diablo. Dito na pala, kasi punit eh. Siya natin basahin. Sabi rito, dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, sa na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan, kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan. Sino yun? Sa makatuwid bagay ay ang Diablo. Kaya kapag lumis ka rin sa daan ng kaunawaan, ang magiging pastor mo, yung Diablo. No. At ito naman Diablo ito, sabi niya, kasama ng mga bulaang propeta, sabi ganon, ay ibubulid ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Papayag ka ba ron na ito magiging pastor mo? Bumalik ka roon sa daan ng kaunawaan, huwag ka nga alis dyan. Basahin po natin sa Timoteo 5:6. Habang may oras pa po tayo. Sa unang Timoteo, nakalagay na ba? Bilis na. Wala pa. Sabi rin sa 5:6 ng unang Timoteo. Papalitan ko na kasi ito eh. Dadapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Isa ka rin doon. Yung po nakapapabuyo sa kalayawan, bagamat buhay siya, patay siya sa harapan ng Diyos. Kaya nagpapahinga rin siya sa kapisanan ng mga patay. 2:1 ng Epeso, ganito po yung pagkakasabi. Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Kung tayo'y mananatili sa pagsalangsang, kung mananatili tayo doon sa mga paggagawa ng mga kasalanan, mananatili tayong patay sa harapan ng Diyos. Doon nga tayo binuhay eh. Inalis nga tayo ron eh. Kaya tayo nabuhay. Pero kung mananatili tayo rito, mananatili tayo doon na patay sa harapan ng Diyos. Kaya nagpapahinga ka pa rin sa kapisanan ng patay. Kaya merong kapisanan ng patay eh. Alin yun? Yung mga gumagawa ng labag sa Diyos. Yung hindi sumusunod doon sa daan ng gusto ng Panginoon na ibibilang sila nasa kapisanan ng patay. Mga mangangaral na walang ibang inisip kundi ang kanilang mga sariling bulsa. Kasama yan. Mga kapatid. Kaya nga, titignan mo lang sa isang pangangaral eh. Magbabase ka. Kunyari, magsisiyasat ka sa ibang mga kapisanan. Titignan lang natin. Kung yung unang-unang titignan mo dyan, yung mga apostol ba, sila ba nung mga aral, meron ba silang hiningi? Sila ba ay bayaran doon sa kanilang pangangaral? Yung kagad titignan mo eh. Kasi sila yung tunay na mga ngaral eh. Tapos tignan mo ngayon yung kabila. Kami, malaki, milyon kami rito. Nasa 20 milyon kayo. Tingnan mo naman yung mga ngaral doon, kahit 20 milyon. Sila ba nangangaral na nagsasakripisyo? Naghahanap buhay ba sila? O umaasa roon sa mga ikapo o mga tithes ng membro? Yun lang yung magiging basayan. Kasi ang tunay na basayan sa isang pagpapahayag ng salita ng Panginoon, susundan mo yung mga totoong naglingkod sa Diyos. Susundan mo sila. Ang pangangaral nila walang bayad, mangaral ka rin ng walang bayad. Yung kapag ganun ang ginagawa mo, yung Espiritu ng Diyos, matatanggap mo rin yun. Kasi hindi nagbabago ang kalooban ng Diyos.
Kung papaano pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang mga apostol, ganun din papatnubayan niya yung susunod na ganun din ang nangangaral. Kaya nga marami, kahit marami, wala yung diwa ng Espiritu ng Diyos eh. Hindi nararamdaman. Pero munti man yung ating kapisanan, nararamdaman mo yung diwa na nasa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na pinararamdam niya sa iyo. Kaya mayroong diwa. No? Ganyan po yung ating munting kapisanan. Sana po patuloy tayong makapaglingkod sa Panginoon hanggang sa dumating ang ating Panginoong sa Kristo. Ang buhay, napakaikli lang, mga kapatid. Napakaikli lang ng buhay. Sobra nang swerte na umabot tayo ng 70. Swerte nang umabot tayo ng 80. Ipagpapalit mo ba yun sa buhay na ibibigay ng Diyos? Na hindi na mawawala. Yung kaligayahan mo, nakuha mo lahat. Biyaya, lahat ng mga luho sa buhay na ito, lahat, malaking bahay, maragagarang mga sakyan, nakuha mo lahat. 80, patay ka na. Manahalasap mo ba yung buong kaligayahan? Samantalang kahit nagtitiis ka ng konti, nagdudusa ka ng konti, pero ang kapalit naman ito, buhay na wala hanggang kasama ang Diyos. Ipagpapalit mo ba yun? Sa ganun? Kaya, sabi nga ng Panginoon, makuha mo man ng buong sanlibutan, kumuwawalan ka ng buhay. Pero nasa iyo ang buhay kahit magtiis ka ngayon, kasama mo ang Panginoon sa buhay na wala hanggan. Payag ba kayo ron? Amen. Purihin ng Diyos. Magandang umaga sa bawat isa. Luwalhati sa Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Sa kaparaanan na ibinigay sa atin para luwalhati siya at sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po kay kapatid na Joanna. Siyempre, nais kong tawagin ka namin kapatid kasi sabi nga doon sa isang talata ng Mark chapter 10 ng Marcos, yung nakikinig ng salita at ito'y gumaganap, ito yung aking kapatid na babae, kapatid na lalaki, at ang aking ina. Ayun, ang pagsimula ng pananampalataya, walang iba sa pakikinig, di ba? Sinasabi sa 10:17 ng Roma. At napansin ko kay Kapitan Joanna, ikaw ba yung nandun kasi nakikita-kita minsan naglalakad yan. Sabi ko, ito ba yung pumupunta rito? Sabi ko, hindi yan naman kung batiin kita. Pero ngayon, pwede na kitang batiin. Salamat sa Panginoon dahil hindi ka nagkamali ng pinili, na pinuntahan. Itong kapisanang ito, bagamat maliit, mayroon kang hiwaga na makikita rito na hindi mo makita sa ibang kapisanan. Yung mga tumatayo dito, na wala kami tinatanggap ng sweldo rito. Wala kaming anuman. At wala kami pinapaikot dito na supot o anuman. At wala kaming iniaral tungkol sa mga bagay na ikapo. Sapagkat gaya na sinabi ng ating kapatid na Proel kanina, ang salita ng Diyos na tinanggap natin, ito ay kaloob ng Diyos, ito ay binigay ng Diyos na walang bayad. Kaya nga dapat ipamahagi mo ito na walang bayad. Kaya lang ang masakit nga ngayon, kagaya ng sinasabi sa ating aralin ngayon, na mayroong talagang lumalabas doon sa kaunawaan. Ang salita ng Diyos, sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, doon sa chapter 3, verse 7 ng 2 Timothy, meron siyang salitang ganito. Sabi dito, 2:7 ng ikalawang Timoteo, 2:7. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, mababasa mo rito na yun lang salita o yung mga sulat ng mga apostol, isipin mo ito, bulahin mo ito, na yung pag-iisip mo, wag mong haluan ng anumang bagay. Wag mong haluan ng mauunang pakinabang. Hanapin mo agad yung pakinabang. Hindi ganon. Kundi, hanapin mo ito ng buong puso na sinasabi ng Panginoon, sino mang kumakatok ay kanyang pagbubuksan. Kaya nga, pag ito'y hinanap mo at inisip mo, binulay mo yung salita ng Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay na tungkol sa kanyang mga kalooban. Ito yung kadahilanan kung bakit napakarami ngayon na nangangaral. Pansinin ninyo, halos puro pagbiyaya, puro blessing. Kasi bakit ganoon ang pangangaral?
doon madaling maakit ang tao. Dito, subukan mo mag-aral ng pagtitiis. Eh tayo nga, dito, daan lang yung bilang natin dito. Kaya nga yung mga naka-aral, yung aralin natin nung nakaraan, maliwanag na yun eh. Makipot ang pintuan patungo doon. Di ba? Sa pagtatagumpay. Malawak yung kapahamakan. Eh, sabi ko nga nung una, mabuti nagtagumpay ito si Kapitan Joanna eh. Kasi yung ang makita mo sa kapisanan unang-una, hindi naman sa sa pinipintasan ko yung kapisanan, sapagkat wala tayong magawa sa mga bagay na ganito, sapagkat bahagi ito ng mga bagay na sinisikap natin na may saayos. Pero sa ngayon, hindi pa kasi nga, dahil sa kalagayan natin na tayong kailangan magsiksikan dito muna. Hanggang sa dumating na lang yung pinagkaloob ng Panginoon na medyo malaki, maaaring magkaroon tayo ng kaayusan doon sa mga bagay na ganyan at may patpad natin kung ano yung nararapat. Mahirap makasumpong ng katotohanan, lalo-lalo na ang makita mo, ang una mong titingnan, yung kalagayan ng kapisanan. Kung marinig mo, maingay, magulo, nagdadaldalan. Pangalawang makikita mo, bakit ganito itong mga kapatid na ito? Nagsasalita. Minsan, kami po wala pong formal na pinag-aralan. Hindi kami nag-aral ng Bible schools o anumang bagay na seminar tungkol sa pagbiblia. Ito yung tinanggap namin, kagaya na sinasabi ng salita ng Panginoon, na sinasabi niya na yung Espiritu Santo na kanyang susuguin, ito yung magtuturo sa atin at magpapahayag ng mga bagay na darating. Yung Espiritu yun, ito yung sinusugod ng Panginoon para humirang ng kanyang mga tao. Ang paghirang ng manggagawa sa ngayon, ginawang profesyon. Kasi ang ginawa ngayon, kailangan kang mag-aral 4-year course sa theology. Mag-aral ka bago kang maging pastor, i-anoint kang pastor. Ito yung paraan ng tao. Ang Diyos hindi ganoon. Sabi nga sa 4:30 ng Acts, ano sabi doon? Sa 4:13, nung nakita nila yung mga alagad ay nagsasalita ng iba't ibang wika, ng mga lingwahe nila, ano ang sabi doon ng mga tao? Sa 4:13 ng Gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga taong mangmang, isipin mo, nakita na naulawaan nila, nakita nila na walang pinag-aralan ito, bukod sa walang pinag-aralan, mangmang pa. Ganun yung pagkaka-describe nila doon sa mga apostol na nagsasalita. Ay nagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nakasama ni Kristo. Ayan yung kagandaan doon. Kaya nga sinasabi sa kawikaan, sumama ka sa pantas, ikaw ay magiging pantas. Sumama ka sa mangmang, magiging mangmang ka rin. Kaya ang Panginoon si Kristo, natuto itong mga alagad kung paano. Kaya nga ito yung ipinagtaka ng mga tao. Gayon din sa panahon natin, ang paghirang ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pag-aaral, hindi ganun. Hindi tao ang naglalagay, hindi. Yung Espiritu ng Diyos na sinusugo, na binabanggit ko sa umagang ito yung may pagmamalaki ng kapisanan, una-una ang Diyos. At yung Espiritu inilagay sa kapisanan ito, na siya ang nagpapahayag dito ng mga bagay na dumarating at nagsasaayos ng lahat ng mga bagay ng problema ng kapisanan. Siya. Na kung wala ito, ang liit ng kapisanan ito eh. Kung kami lang masusunod dito, aming sarili ang mga nagtuturo, magkakanya-kanya kami. Abay, may mga karunungan mga kasama ko eh, marunong kami. Ako masusunod dahil ako ang written ganun. Kaya lang sa amin, hindi ganun. Inilagay ng Diyos kami, kaya nga wala kang makikita rito pastor na tinatawag. Hindi kami nagpapatawag ng pastor dito. Di ba? Kasi nga, ang katuwiran, sabi sa 23:8 ng Mateo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, ang Panginoong si Kristo, lahat kayo ay magkakapatid. So, ganun yung level namin dito. Respetuhan na lang. Kung halimbawa, meron kaming nagsasalita, may diakono tayo, nandoon yung pagrespeto na lang. Pero yung sabihin namin na kami mataas sa inyo, hindi. Pareho lang tayo. Yung tatanggapin namin na buhay, yun din buhay tatanggapin ninyo. Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo tumatakbo doon sa buhay na binibigay ng Diyos. Kaya nga, napakaparad sabi ko nga, ng taong makakasumpong ng kapisanan ito. Kasi, ang liit ng kapisanan ito eh. Mabuti ka, nagka-aircon tayo eh. Eh, kung inabutan ni Kapatid Joanna, wala tayong aircon, nako, baka
labas agad to si kapatid Joanna. Eh buti ngayon, medyo malamig ng konti eh. Di ba? Kaya nandun. No? Kaya sinasasay ko na lang yung mga bagay na ano yung mayroong kapisanan ito. Ano yung mga nagtuturo dito. Wala kaming anumang bagay, ari-ari ano man, wala. Hindi ko ano man yun nasa amin, yun lang. At hindi na namin hinangad yung mga bagay na marangyang buhay, kayamanan, hindi namin kung ibigay ng Panginoon, salamat. Pero sa ngayon, ang gusto namin, maipahayag lang ng maayos at malinaw itong salita ng Diyos sapagkat ito yung bilin sa amin. Sabi nga sa Deuteronomy, sabi doon, 12:32. Basahin ko na lang, hindi ko basahin. Sabi po rito sa 12:32 ng Deuteronomy, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isagawa, huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Yan ay utos ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos, pinagkatiwalaan ka, kung ano yung salita ng Diyos na sinabi sa iyo, kung ano yung nandito, huwag kang hihigit. Dapat ito lang sasabihin mo. Para mapatunayang tapat ka at totoo, doon siya nagsugo sa iyo. Kailangan yung walang bawas at walang dagdag, yung sasabihin mo. Eh, ang nangyari ngayon, hindi ganon. Sabi nila, gatas, salita ng Diyos, pero ang daming halo. Ang daming halo. Yung halo na yon, ito yung pampaakit sa tao para mahila kanila. Di mahila kanila. Kaya nga sinasabi sa Roma, di ba? Dahil sa kanilang magagaling na talumpati. Gagaling talaga ng talumpati, wala tayo sa kanila eh. Talagang dinumero yung kanilang pananalita, malayo tayo kumpara sa kanila. Pero yung katotohanan naman nasa aming puso, hindi nila kami pwedeng pantayan doon. Sapagkat tinuturo namin kung ano yung katotohanan. Kaya mapalad si Kapatid Joanna. Siyempre tayo rin, mapalad tayong mga kapatid. Nandito tayo eh. At patuloy nawa, tumawag ko ang Panginoon ng mga tao, mga kaluluwa, na mayroon tunay na hangarin ng pagsunod. Hindi yung pakinabang. Alisin mo yung pakinabang, makikita mo yung katuwiran ng Diyos. Makikita mo yung plano ng Diyos. Pero pag may halo kang pakinabang, may halo kang bagay ito, hindi mo makikita yan. Pero pag totoo ang paghanap mo, bubuksan ka at bibigyan ka ng kunawaan ng Panginoon. Kagaya na sinasabi na sa pag-aaral natin ngayon, napakadami na ng pinahayag ni Kapatid Apollo at napakabiyayang salita na ating pong narinig ngayon. Nais ko na lang siguro dagdagan yun sapagkat ano pa ba ang aking babanggitin. Nakatotohanan naman na yung dila naman talaga eh. Di ba? Maliit na sangkap, pero hindi natin kayang paamuhin. Pero kapag Kristiyano ka na, sabi kanina, yung sakdal na tao, kaya niyang pumigil niya kanyang buong katawan. Ngayon ang tao, tinuturuan ang tao para maging sakdal at walang ibang paraan ang Diyos kundi itong salita niya. Di ba? Itong paraan niya, yung salita ng Diyos para ikaw ay maging sakdal. Sabi nga doon sa isang tala sa ikalawang Pedro, sa chapter 1, meron tayong mababasang ganito, no? Kasi itong bagay na ito, na ating pinag-aaralan, napakahalaga nito eh. Yung dila. Ito yung dapat pag-aralan ng Kristiyano. Yung dila. Kasi pag hindi mo ito napigil, gaya na sinasabi sa pag-aaral natin, buhay, kamatayan, nasa kapangyarihan ng dila. Ibig sabihin, kaya kang pasunduin ng dila. Kung ano yung gusto mong salita, kaya kang anuin ito. Siya mismo, kaya kang pasunduin. Di ba? Sabi dito, sa ikalawang Pedro, sa chapter 1, sa 5, oo, dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. Kasi kapag ikaw ay sumasampalataya, dapat ito ang bunga ng pananampalataya. Meron ka nito. Meron ka nito. Alin yon? Ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. Alin? Yung kagalingan. Di ba? Number 1, yung kagalingan. Siyempre, kailangan magaling ka. Saan ka magaling? Sa pagsasaysay ng katotohanan. Sa pagsasalita na walang bawas at walang dagdag ang salita ng Diyos. Dapat magaling ka dyan. Kasi ang ginagawa ngayon ng mga tao, para hindi kasi makakumbinsi yung katotohanan eh. Masakit eh. Di ba? Parang kumbaga sabi nga ni Kapatid Danoni noon,
para kang nagluto ng gulay na ulam, walang asin. Eh, ano lasa nun? Ganun ilimbawa ni kapatid na Noni, yung sarili niya. Kapag nagsasalita siya ng katotohanan, parang walang gana yung mga nakikinig. Siya natutulog yung iba. Yung iba kung ano yung mga ginagawa. Kasi katotohanan, parang walang latoy. Ngayon, para magkaroon ng, ano yan, ng tawag dito, ng lasa, haluan mo ngayon ng ano. Alam mo na kung yung ihalo mo, betchin, asin, kung ano pa man. Gayon din. Pero ang salita ng Diyos talaga, hindi dapat puro lang. Kaya nga yung puro, pag sinabi mo yung puro, yung salita ng Diyos, masakit. Di ba? Halimbawa, sa isang magnanakaw, sabihin mo sa kanya, "Uy, magnanakaw ka." Magagalit siya yun. Pero totoo yung sinasabi mo, di ba? Kasi yung magnanakaw. Kaya nga, yung katotohanan, yung pagpapalaya sa atin. Ngayon, sa pag-aaral natin ngayon, napakarami na po, no, ng aking naipahayag. Ay, ituloy ko nga pala yung kay Pedro. Sabi dito, ipamahagi mo sa iyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, kailangan meron kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil. Meron kang kagalingan, meron kang kaalaman, at dapat meron ka ring pagpipigil. Ito yung sinasabi na ang Kristiyano dapat may preno. Kung yung kabayo, nilalagay ng busal, yung bunganga, dapat tayo meron din ganun. Kaya lang, sa pangyayari kasi ngayon, alam niyo mga kapatid, sa mga kasaysayan ng nakaraan, pansinin ninyo, yung mga masamang tao, yung mga, sabihin natin, mga gangster sila o anong pa man yung ginagawa nila, may paraan sila para mapigil yung tao para doon makapagsalita. Kasi pag pinutol yung dila mo, ngungo ka na, hindi ka na magsalita eh. Oo, ganun ka na lang sigurado eh. So, ang ginagawa nila, pinuputol yung dila para hindi makapagsalita. Pero din dapat sa atin, sa Kristiyano, dapat putulin. Pero hindi literal na puputulin mo. No, hindi literal na nga puputulin mo. Hindi ganun ha. Kaya ang sabi dito, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Magtitiis ka habang nagpipigil ka. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Ang maaabot mo ngayon, yung pinapaabot ng Diyos na kabanalan. Sinasabi. Kailangan mo to. Kagalingan, kailangan mo ng kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, at kabanalan. Kailangan yan. Pag wala ka yan, hindi mo maabot yung sinasabing kabanalan. Sa pagpipigil lang, ang hirap, di ba? Pagpipigil ka, wala pa kayo magpigil. Pagtitiis. Ako sabi nga ni kapatid na tita sabi ko, di ba? Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sinasabi doon sa 24:30 ng Matthew, di ba? Kaya yung Kristiyano, sabi doon sa Pilipos, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, basahin ko ha, hindi lamang manampalataya, kundi magtiis din naman. Bahagi yun na hindi tinuturo ito ng ilang mga ngaral. Ang gusto nila, pagpapala lagi, puro blessing na lang. Hindi ganon. Okay, 129 ng Pilipos, sabi dito, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya, di ba? Hindi lamang daw manampalataya. Yung iba sinasabi, manampalataya ka lang, ligtas ka na. Wala ka nang gagawin kasi kaloob ka yung libre. Ligtas ka na. Wala ka nang ganun gumawa. Hindi ganun. Kapag pananampalatayang walang gawa, sinasabi, bawag ito. Parang katawan na walang espiritu. Ganun yung halimbawa yan. Patay. Walang buhay. Yeah? Ituloy ko yung basa ko ha. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman, alang-alang sa Kanya. Ito po dapat na ituturo ito. Hindi yung akala anak ng Diyos bakit ka, pag ikaw naghihirap kapatid, questionable yung Diyos mo. Baka hindi Diyos yung inaano mo. Ganun pa sasabihin sa'yo. Magbulay ka kapatid. Samantalang sinasabi, kabahagi doon sa pagiging sakdal natin yung pagtitiis. Kasali yan. Kung walang pagtitiis, hindi ka magiging sakdal at hindi ka magiging banal. Kaya bahagi yan. So, kaya nga sa pag-aaral natin, nais ko lang dagdagan yung sinabi ni Captain Troylan, yung tungkol doon sa sinasabi sa pag-aaral natin, yung isa, yung unawa. Di ba kasi nabanggit ka pa ng Troylan kanina, yung dila. Yung dila talaga,
ito yung mahirap talagang pigilin, kahit sabihin natin. Pero kapag Kristiyano ka, meron ka ng pagpipigil. Meron sinasabi doon sa, ano ba yung sinabi doon? Meron kong kinote dito eh. Sabi nga doon, sinabi ni Kapatid Proylo yung kanina eh. 10:20 ng proverb, sabi rito. Ito. Ang dila ng matuwid ay parang piling pilak. Ayan. Mahalaga, ibig sabihin. Ganun yung dapat kahalaga. Yung dila na lumalabas. Isalita o yung dila na ginagamit ng mga matuwid o ng nasa Panginoon. Sa 12:18, sabi naman dito, ay, 12:18 ba yun? Hindi yun. 12:18 ng proverb, sabi, may nagsasalitang madalas na parang saliwa ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Yan, kagalingan. Kaya nga yung pantas, pakinggan mo yung pantas, matututo ka ng karunungan. At yung sinasabi sa banal na kasulatan, sino yung pantas? Yung mabait, tatawagin siyang pantas sa puso. Yan ang sinasabi lang. Ano pa? Yung tungkol sa dila na nabanggit natin kanina, 21:28 nga, mayroon akong naalalang ano dyan. Sabi dito. Ang pagkakaano. 21:20. 23. Ito, nabagat alin yata kanina to eh. Sa Kawikaan 21:23, sabi rito, sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa kabagabagan. Ayan. Kaya napakalaga na naiingatan natin yung ating mga dila. Kasi pag hindi natin ingatan ito, gaya ng pag-aaral natin, dalawa lang kalalagyan. Maaring magkaroon ka ng buhay o maaring ikamatay mo. Doon sa, kasi may kapangyarihan ang dila eh, na maliit sa karne, inaano natin. Kaya napakahirap po, no, inaano natin. Pag ano sa mga dila. Kaya yung mga dila na yan eh, sa Kristiyano, sabi nga dito sa isang talata ng ano eh, Proverb. Sa chapter 16, ang talata ay 27. Sabi dito, ito kasi yung pag inano natin yung dila, pag binasa natin sa Santiago, di ba? Yung ang pagkakasabi doon, apoy. Katotohanan to eh. Malaki ang nagagawa nito eh. Maliit siya, pero pwede mong, kaya halimbawa lang ganito. Bigyan natin ng halimbawa. Yung halimbawa, salita, nagsalita ka ng laban sa kung ano bansa dyan. Sa China, halimbawa, nagsalita ka. Pwedeng mag-provoke ng gera yun. Kung sabihin mo sila. Kasi makakagawa siya ng malaking bagay na pwede ikapahamak. Ganun yung sinasabi sa atin. Ngayon, sino yung may taglay nito na parang apoy? Yung dila. Kasi dapat hindi ka taglay ni Kristiyano eh. Yung manakit ka ng kapwa mo, hindi dapat. Halimbawa, kapwa mo, laitin mo, hindi ganun. Kasi ang sino man lumalait sa kapwa, nilalait mo yung lumalang sa kanya, nagkakasala ka. Pero sabi dito, sa 16:27, ang walang kabuluhang tao ay kumakata ng kahirapan at sa kanyang mga labi ay may masilakbong apoy. Ito yung mga tao na akala mo yung mga dila ay apoy, yung masilakbong tao. Ito sila sabi. Masamang tao ito. Wala itong kalugurang bagay na makaalam ng unawa. Wala sila. Sa 18:2 ng Kawikaan, di ba? Yung mangmang. Mangmang, 18:2 ng Kawikaan, ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa. Dire mo. Ano yung gusto niya? Kundi may ahayag lamang ang kanyang puso. Kung ano lang yung nasa puso niya, yun ang gusto niya ihayag. Pero ayaw niyang makaalam ng unawa. Ganun yung mga inaano niya. Kasi pag-aaral natin, napakalawak na eh. Di ba? Isa sa mga bagay na makikita natin, i-rumble ko na lang po, no? Kasi, bakit mahalaga sa isang tao yung unawa? Bakit napakahalaga? Di ba?
Bakit mahalaga yung sinasabing unawa? Yung naikot ko yan, sabi ko nga, isa sa kadahilanan ng trabaho ng unawa, ganito. Dito sa 2:11 ng Kawikaan, kabaitan ay magbabantay sa iyo, pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo. Yun ang sinasabi dyan. So yung unawa mo, yung may taglay kang unawa, ito pala yung mag-iingat sa iyo para ingatan ka. Iligtas ka, sinasabi sa 12, upang iligtas ka sa daan ng kasamaan. Sa mga tao magsipagsalita ng mga masamang bagay. Maiingatan ka rito doon sa mga daan ng kasamaan. Pag meron kang unawa. Kasi bakit? Sabi nga dito sa 17:18, pag wala ka nito ng Kawikaan, 17:18 ng Kawikaan, pag wala ka ng unawa, ano sabi dito? Ang taong walang unawa, nakikikamay. Ano ibig sabihin nun? Nadadamay ka doon sa gawa ng iba. Nadadamay ka. Ang isang halimbawa nito, ito, at nagiging mananagot sa harap ng kanyang kapwa. Anong halimbawa nito pag walang unawa? Halimbawa, nagarantor ka sa utang, hindi mo naman kilala yung ginagarantoran mo. Yari ka. Mapapahama ka. Yung isang bagay na yun. Kaya ganun yung trabaho, ganun yung tangian na walang unawa. Nakikikamay ka. Minsan nadadamay ka doon sa gawa ng masama. Hindi ka naman dapat, hindi naman ikaw ang gumawa, nadadamay ka kumisan. Dahil sa pagkawala mong unawa. Ganyan yung nangyayari doon. Kaya yung unawa, napakahalaga na taglay ng tao yan, di ba? Karunungan, pinakapangulong bagay, subalit ano yung sinasabi ng Kawikaan? Kunin mo yung unawa. Or 7, karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan, oo, sa lahat mong kukunin, kunin mo ang unawa. Diba? Ano pa? Sabi sa 190 ng awit, mayroon salitang ganito, sa 34. O, simulan natin dito sa 73 muna siguro. 73. 119, 73 ng awit. Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay. Tara, bigyan mo ako ng unawa. Yan, sabi ni ganoon. Bigyan mo ako ng unawa upang matutunan ko ang iyong mga utos. Napakalaga nun. Para matuto ka ng utos ng Panginoon, kailangan meron kang taglay na unawa. Kaya nga, yung mga bagay na ganyan, hinihingi sa Panginoon yan. Kasi siya ang nagbibigay niyan eh. Karunungan, kanuwang, kaalaman, galing lahat sa Diyos yan. At binibigay niya doon sa kanyang kinaluluguran. Ngayon pa paano tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos? Di ba? Paano tayo magiging kalugod-lugod? Yung pagganap ng katotohanan na sinasabi ko kanina. Paglakad sa katotohanan. Ano pa ang sinasabi doon? Sa 34. Na 119:34 ng awit, sabi dito, bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Di ba? Para maingatan yung kautusan, kailangan meron tayong taglay na unawa. Yun yung sinasabi dyan. Kaya napaka ng salita ng Diyos, mga kapatid eh. Napaka dakila ng salita ng Diyos. Na tunay na kaya nga ang buting kapisanan ito, wala naman tayong naipagmamalaki, sabi ko kanina, dahil doon sa kalagayang pangkatauhan ng sanlibutan ito, kung titinan ang buting kapisanan ito, dukha. Maliit lang sa paningin, parang puto lang tayo eh. Kaya nga hindi tayo napapansin dahil sa kaliitan natin. Hindi tayo napapansin dahil aliit tayo eh. Pero, yung gaya ng nabanggit ko kanina, meron ang kapisanan ito na wala doon sa iba. Sa malaking kapisanan. Meron silang wala. Natangi dito lang sa kapisanan ito, makusumpungan ng mga naghahanap ng katotohanan. Kasi ang patutuon ng isang iglesia, sabi nga ng ating Panginoong Kristo sa 21 ng Apokalipsis, ang talata, gusto ko, nakita ko si kapatid na nag-ano ng talata, kaya gusto kong iyan sa kanya. Dito sa 21:16 ng Apokalipsis, ganito ang pahayag
na ibinigay kay Apostol Juan? Sabi dito, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo pala, nagsugo pala ng kanyang mga anghel sa mga iglesia. Ibig sabihin, hindi lang sa isang iglesia. Maraming iglesia sana. Maraming iglesia kasi mga iglesia dapat ganito. Pero ang tanong natin, bakit doon sa iba walang ganito na ginagawa natin? Na kung saan ang banal na espiritu ang nagpapahayag, ang nagtuturo, ang siyang nagsasaayos sa atin. Kapsanan ito. Ang iba wala nun. Ano yun kadahilanan? Sabi nga sa chapter 14 ng 1, sabi dito, sa 14:15 po, ito yung dahilan kung bakit kung bakit wala sa kanila ng patotoo na to. Maaring last verse ko siguro to. Kung bakit hindi na natatanggap itong espiritu o itong anghel na ito, bakit hindi natatanggap? Ano yung dahilan? Ito. Bakit? Sabi dito, sa 14:15 ng 1, kung ako'y inyong iniibig, sabi dito, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Number 1, kung iniibig din ng ating Panginoon, tutuparin yung kanyang utos sapagkat ang pag-ibig sa Diyos, ang pagtupad sa Diyos, yun yung pag-ibig sa Diyos, pagtupad sa kanyang mga utos. Basahin natin 16. At ako'y dadalangin sa Ama, sabi ng Panginoong Jesucristo, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo at magpakailanman. Ano yung mga aliw na yun? 17, sa mga katibagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nila ito siya nakikita, ni nakikilala man siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan at sa inyo. Di ba ang liwanag na sinabi ng ating Panginoong Kristo? Kung ako yung inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos at ako'y dadalangin sa Ama, ang sabi doon, at siya'y magsusugo ng isang mga aliw. Yung mga aliw, ito po yung trabaho ng Espiritu Santo. Mga aliw, kaya mga aliw siya. Ito yung magbibigay o gumagabay sa isang kapisanan ng Diyos para ang isang kapisanan makalakad ng naayon doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi pag walang espiritu, sabi ko nung kanina, magkakanya-kanya may mga haligi. Tiyak yun. Tiyak yun, magkakanya-kanya kami. Dahil sa may espiritu, sabi nga, ang trabaho ng espiritu, siya yung tali ng kapayapaan. Kaya nga may kapayapaan. Siya yung tali ng kapayapaan eh. Eh pag wala nung sa ibang kapisanan, eh hindi mo malalaman kung ano ginagawa ni pastor. Yung pala, may kabit pala si pastor, hindi natin alam. Tapos ang mangyayari, may kabit siya, pag nabuntis, ililipat lang yung destino. Ganun lang kadali. Dito sa atin, hindi ganun. Takbil ka rito, liig ang kakalagay mo ito pag gumawa ka ng ganun. Magandang umaga po at salamat sa Panginoon.